Ben Tulfo Fun Filter. Ano ba nangyari? Ano ba talagang nangyayari doon sa sinasabing mga mali-maleta, mga flood control? Nakalimutan na ba natin? Binabali na ba tayo sa mga langis at mga ayuda na naman? Sinusuhulan na ba? Sinusuhulan. Parang pinapartihan. Binabahagihan, hindi pala bahagi. Binibigyan, tama, binibigyan dahil krisis, ng ayuda. Para makalimutan na, parang suhol. Itong pong sinasabing public and legal stagnation. Madami po mga kritiko at ang mga kritiko na bibigyan ng suhestyon na itong pag nangyari na wala pong perma or maaring magpigil dahil doon sa sinasabing yung lohika. Yung conclusion po nila doon sa investigasyon. Yun po potentially, yung mga sangkot, mga asset po nila sa tagal ng panahon, yung natagong yaman nila, subject of forfeiture, nagkakaroon po sila ngayon ng movement na may tago pa kasi hindi pa napapangalanan eh. Hindi naman pwedeng pangalanan kasi unang-una, evidence-based. Lagi lahat, evidence-based talaga. Hindi puro daldal ng daldal ka parang ginagawa nitong mga trolls. Alam mo kung minsan, ang daming magagaling na mga trolls dyan ang karamihan sa DDS. What? Gagaling nyo. What? Pagdating sa mga daldal nyo. Say what? Parang akala nyo, kayo lang marunong tumingin. Kayo lang matalino. Kayo lang, ang sa inyo, hiram na tapang nga lang. Tapang na ewan, tigas ano. Say what? Yan ang alam nyo. Buisit! Nakakalimutan na itong mga putragis na mga nasangkot po sa flood control. Pangungurakot po nila, mga ghost project, walang ginawa. Dumaan ang pera sa kanila, nagtataba ng bulsa, mali-maleta ang kanilang mga inuuwi. Tamaan kung sinong tamaan. Sa akin lang po, gusto ko maintindihan kasi marami nagsasabi, tahimik lang naman kayo sa korupsyon. Ito, bumababa po tayo. Bakit? Hindi po kami nangangampanya. Ito na po ang trabaho namin. Kaya kung nakita niyo po kami saan na masaya po yung mga tao, makita niyo po kami, pag nakita kami, hindi po kami mga artista sa bitag. Kung saan man po kami kakain kung sa baba, dahil tinatrabaho po kami, pinapalabas po namin. Bitag The Next Generation is an investigative TV program, hubot-hubad na katotohanan. Ang lahat po nakikita natin sa Bitag Next Generation ay sumasalamin po yan sa ating lipunan. Sa lipunan po natin, merong sinasabing nangangasiwa, merong mga leader, merong nagpapatakbo ng gobyerno, merong matitino, may mga kurakot, merong talagang walang ginawa kundi malikhain mataba ang utak sa pangungurakot. Galit po kami dyan. Marami po nagsasabi, tahimik, bagang buntot niyo. Sino may sabing bagang buntot namin? Hinamon nyo kami, eto ngayon. Kalkalin po natin. Nag-umpisa po noong June, State of the Nation. Inalabas po mismo ng Pangulo para sabihin, yung mga proyekto na ganito, ganyan. Then naglabasan po. Kami po, sumabay kami dahil nakita po namin, July pa lang. Go over the file po ng Bitag kung anong ginawa po namin. July, August. At nakita po natin, puro ngawa, puro daldal, puro bato, puro ganito, puro sakay po yung media. Ang dami pong August pa lang po ng 2025, nagsalita na po kami kasi that time wala na pong nakaupo na ombudsman. Kaya ang sinasabi po natin, nasa batas po yan, kaya may nakaupo na dyan, wala pang Boying Rimulya, kalalabas lang nung dating ombudsman na si Sam Martires. Nanawagan na po kami na pwede na po sana mag-umpisa ng self-initiated investigation or motopropyo self-initiated investigation. Pwede naman po yun. Sa tulong po ng aming mga abogado at kami po sa aming Ibabitag Mo Incorporated, an NGO, nanawagan po kami. Umpisahan na yung fact-finding. August, September, October, November, ang dami po naming file. Alam po namin kung sinong salawahan, kapal na mukha ng mga kontratista. Yung iba dyan nakakulong, isang senador pa lang ang nakakulong. Nasaan yung iba? Asan yung mga congressman at mga artistang congressman? Baka kasi nawawala na po tayo. Kung ang Senado po natin, sa pamamagitan po ng Blue Ribbon Committee, kung sakaling hindi man po nila nakuha yung mayorya na sperma doon sa kanilang report ng dokumento na dapat, kaya hindi po nila maisulong, may file, or may sponsor doon sa plenary debate for adoption. Alam niyo bakit? Hindi po nagkakasundo yung mga senador. I-research nyo na lang po yan. Kasi ito kasalukuyang taon na to. Hindi ba? Puro tayong ngak-ngak. Baka nakakalimutan nyo na po yung flood control. Baka
nalilihis na po tayo. Salamat doon sa mga kurakot at mga magnanakaw sa pamahalaan. Dahil may salamat, may krisis. Where there's crisis, there's an opportunity for what? Nababalin yung atensyon, yung mga simpleng sa ibaba. Anong iisipin nila? Teka muna. Ano ba nangyari doon sa sinasabing flood control ng Blue Ribbon Committee? May ICI pa tayo. At ano bang ginagawa ng ombudsman? Wala naman po magagawa yung iniutal ng ombudsman po natin kapag wala pong nasusumite. At ewan ko anong naging resulta ng ICI. Ito ngayon, Abril na po tayo. Yung pong sinasabing konsekwensya at yung pong kinahinatnan dahil hindi po sila magkasundo sa Senado, kaya yung kanilang hindi kakasundo doon sa kanilang pananaw. Lack of unity in signing their report. Kaya hindi po mapirman kasi hindi po sila nagkakasundo. May nag-grandstanding, may nagpapakita na magaling, may kumokontra, may ugok na sumasama lang. Merong iba, totoo, meron pong dahilan kung bakit hindi po manood. Importante ito, dapat malaman ng taong bayan. Pinag-uusapan po natin. Kalampagin po natin ang Senado para malaman po natin kung sino mga kumukontra, kung sinong gusto, kung sinong ayaw, at anong kanilang mga paninindigan. Kasi pinalulusot po natin mga kurakot sa kaban ng bayan. Wag na natin kaliputan. Mario Joseph na yan. Kontento na ba tayo? Isa pa lang nakukulong at yung dalawa pa lang. Asan yung iba? Ito po yung mga hinahinatnan. Ito po yung pagsususpend ng hearing po ng chairman ng Blue Ribbon Committee hanggat ito'y partial report pa lang na ma-sponsor. Kulang po ng signature eh. Sila po nagkakagulo. Hindi po natin alam. Dapat ang mga congressman, hindi po kaya sila po. Ang sabi po ni Lacson, continuing without a report would lead to an open-ended, pointless inquiry. Pag hindi po nagkasundo the bottom line, kapag wala po silang ginawa kahit na papano para malaman ng tao at merong mananagot at may makukulong sa kung sino mga kurakot, po mangyayari dito. Itong nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagpapaliksahan po siya. May magmamagaling. May ugok na ewan natin. May daldalera na hanghaba ng bunganga, pangasim. Yung kanyang pananalita parang asim-asim ng mangga. Sus Mariosep. Yung iba naman balimbing. Kaya hindi po sila makakuha ng majority para sa ganun, maipasa na at para malaman natin kung sinong ayaw pumirma, anong ginawa, bakit, kung sinong bobo, matalino, kung sinong tanga, kung sinong nag-grandstanding dyan, kayo dyan sa Senado. Swerte na hindi ako napasama sa inyo kasi kung hindi, mangunguna akong hubarang isa-isa kayo dyan. Lack of legislative weight. Anong ibig sabihin noon? Yung findings po, yung draft, ay mananatiling draft at hindi magiging official act ng Senado, maging official na hakbang ng Senado na ito yung hadlang doon sa chamber para formal na marekomenda and magkaroon po ng aksyon, makafile ng criminal charges na hindi po silang kakasundo. Alam ba ng taong bayan yan? Ang iba dyan, gagamitin pa ang social media, nagkalat po yung mga trolls ng DDS, may mga BBM. Yun lang naman ang papaliksahan. Talagang nagbabagaling kasi hindi po sila interesado dyan kung ano. Mas, alam nyo, where there's crisis, there's opportunity. Mga oportunista rin. Sino-sino ba mga senador na nasasangkot? Pasensya na po, bato-bato sa langit, tatamaan, wag magagalit. Si Jingo Estrada, nabanggit ang pangalan ni Chis Escudero. Nandyan si Joel Villanueva. Yung pong tinitingnan ng mga tao, bakit hindi na daw nakakasama? Ano man kadahilan, hindi natin alam. Dapat nagsasalita dyan ang Senate Blue Ribbon Committee. Dapat ganun din yung mga oposisyon. Magsama-sama na kayo sa kapakanan ng taong bayan. Kapag hindi po kayo nagkasundo, kawawa si Juan de la Cruz, patuloy po mamamayagpag ang mga pangungurakot sa gobyerno natin dahil nagiging inutal sa Senate Blue Ribbon Committee. Magkasundo lang kayo. At pagkatapos, isa sa isa sa nagsasalita. Parang state of the nation ang gagawin ninyo, parang SONA. Kaya yung sinasabing alternatibong pwedeng magawa dito sa report po, kung ang mayorya, the majority, continues to withhold yung signature, yung chairperson, si Lacson, would issue chairman's report. Dapat magbigay na siya para isabihin mo na sa publiko. Although wala naman siya talagang authority for a full committee report, pwede po ito para makapagkalap po ng ebidensya ng mga transcript na diretso sa ombudsman para maka-assist sila, tulungan sa sinasabing magkaroon ng independent criminal investigation. Magkasundo lang kayo.
Panagutin po natin ang mga senador na hinalal po natin, na hikayatin po natin sila ilabas at bakit nagkakagulo sila. Huwag nating hayaan sila mag-grandstanding sa social media na nilalasin yung tao na ganire, ganyan. Hindi, pare-pareho po sila. May mga kasalanan. Ang kasalanan po ng mga senador, kayo po kung nakikinig kayo, may dalawa akong kapatid dyan. Bato-bato sa langit, tatamaan, huwag magagalit. Wala naman akong pakialam, magalit man kayo sa akin. Kuya nyo ako eh. Wala rin akong pake kung magalit kayo. Baka mamaya, huwag nyo akong gagawin na parang susubukan kung sino ka man sa dalawang utol ko. Nagsasabi lang ako sa publiko. Nagkakasundo ba kami? Hindi. Hindi kami nagkakasundo pagdating doon sa pananaw, sa prinsipyo, paniniwala. Pinapubliko na po. Pero pagdating po sa dugo, pagdating sa pagkapatid, mahal po, nagmamahalan po kami. Yung nga lang, layo po kami. Marami nagsasabi, hindi, nasa power ninyo eh. Kasi kung magsasama kayo, wow! Far. Hindi po pwede magkasundo yung pare-pareho mga alpha. Pag pinagsama mo ang pareho mga alpha male, mag-aaway yan. Pinakamagaling na alpha, lalayo na lang. Kasi lalamunin nyo yung dalawa eh. Gets nyo? Kaya huwag nyo akong ihahanay. Mapotok sa buho kayo. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.